Heto na nga ang pinakahihintay niyong lahat mga kamuma. So ayan, alam ko na excited kayo. Kaya sorry talaga no, syempre hinihintay ko muna na lumaki ng konti yung baby ni Mommy Bada. Para kasi mga kamuma, sure ball ba, kay lisod na ng mabuyagan sila no? So since second time ko naman na experience ang pagiging lola mga kamuma, so medyo kakaiba itong kay Mommy Bada. Hindi katulad ni Mommy Citri mga kamuma, ay gusto niya talaga mano-mano at ayaw niyang ipakita kung kani-kanino. So eto na nga yung sign sa panganganak ni Mommy Bada. Hi! Hoy! Bakit mo sila baby anak? Yan na po ba ang bagong mami nyo? Ha? Siya na ang bagong mami nyo. Naku, lagot. Na, paano yan? May bago na kayong mami. And another sign naman mga kamoma. So feeling talaga ni Mommy Bada no, na mga baby niya yung baby ni Mommy Citri. Kaya inoccupy niya mga kamoma. So buti na lang wala si Mommy Citri. Kaya pinahirap ko muna kay Mommy Bada. Kaya feeling ko talaga no, excited si Mommy Bada sa pagiging baby. Kaya tingnan nyo kung anong ginawa niya mga kamoma. Feel na feel yun kay ni Mommy Bada in tawon. Uy. So very loving mother. Yun kaya ini sila ni Mommy Citri no. Syempre nagmana to sila kay Moma ay mapagmahal sa mga anak. Kaya hinayaan ko na muna si Mommy Bada dyan mga kamoma. Kaya kinausap ko si Mommy Citri na huwag muna siyang pumasok. Ipapahiram ko muna saglit yung mga anak niya kay Mommy Bada mga kamoma. Para kahit papaano, makalimutan ni Mommy Bada yung sakit na kanyang nararamdaman. So kung saan-saan na nga naghahanap ng area si Mommy Bada. Kaya ayan mga kamoma, pinakita ko na rin sa kanya yung cartoon. And nakaayos na po yan mga kamoma. So ready na. Anytime pwede ng mga anak si Mommy Bada mga kamoma. Kaya pagkakaalam ko talaga that day manganganak na nga siya mga kamoma. Dahil ibang-iba nga yung kanyang nararamdaman. And gusto ni Mommy Bada mga kamoma, lagi ko siyang hinahaplos mga kamoma. So sakit ko day no. Dili gud lalim manganak mga kamoma. Hay nako, pati tuloy ako kinakabahan. Alam niyo yung pakiramdam ko mga kamoma na excited, na kinakabahan, and pinagpray ko talaga na magiging safe yung pagpanganak ni Mommy Bada. Kasi no, simba ko lang masies ba na partira bang mahala. So eto na nga, pumutok na yung tubigan ni Mommy Bada mga kamoma. Kaya nagdali-dali ako na ilagay siya dito sa carton box. Kaya maunay nagligid-ligid na good siya mga kamoma. And I'm sure sakit na good kay ni iyang gibati dahil lalabas na nga ang kanyang baby. Tapos eto talaga si Mommy Bada mga kamoma. Muntik ko na talaga tong mapakapon. Tapos nung nahawakan ko yung tiyan niya, ay nako, kabalugid ko banana. Agud ni sila something ni Yowo. Kaya nung na-feel ko na, juntis good si Mommy Bada. Kaya that time, si Tita Sito na yung pinakapon ko mga kamoma. Siya lang mag-isa. Actually, nakapagpa-reserve na ako Tapos ang hindi ko alam, juntis naman jud ay nang junakis ng moma ninyo. Oy. Pero sige na lang mga kamoma, wala tayong magawa. So kundi tanggapin na lang and syempre very excited na gyud ko. Kung excited kayo, of course mas excited ang moma. Kaya ito talaga mga kamoma no, pull out to the max gyud ni. Kasi anong oras na? 11 PM na to mga kamoma. Nag-umpisa talaga siya mag-labor mga kamoma from 8 AM. So until 11 PM. So yan, buti na lang meron nga akong naka-reserve na gloves. Grabe talaga ang kaba ko dito mga kamoma nung pumutok yung tubigan ni Mommy Bada. Parang kailan lang yung baby ni Moma magkakaroon na ng baby. Syempre no, after 3 months siguro ng delivery ni Mommy Bada, ipapakapon na rin natin siya mga kamoma dahil nga hindi ko na kaya. Masarap naman talaga magkaroon ng kuting mga kamoma, pero mabilis din naman silang lumaki. At higit sa lahat kasi mga kamoma, hindi ko sila kayang ipaampon, kaya better na lang na i-control ko na yung pagdami nila. Kaya syempre si Daddy Yowo, ipapakapon ko na rin yun mga kamoma para na rin sa safety ni Baditot. Pahirapan nga talaga mga kamoma no, kapag ganito kasi kailangan mo talaga siyang bantayan. Para din pala siyang tao. Kala ko tao lang magiging ganito, pati rin pala mga pusa. So, eto na nga another experience ang moma nyo and another kaalaman. So, mas maganda talaga no, yung ikaw talaga makaka-experience ng mga ganitong situation. Kasi pag merong magtanong sa'yo ba, alam mo na kung ano yung isasagot mo. Tignan nyo kung gaano siya ka-sweet kay moma. Pero promise, sakit na gid kay akong lubot ana. Sige, glingkod sa tiles mga kamoma. Kasi
Ayaw niya na aalis ang moma sa tabi niya. Gusto niya magkatabi talaga kami mga kamoma. Sus na lang parang pumasok sa isip ko nung nanganak ang moma. Grabe, perting lisuda. O hindi talaga basta-basta no. Kaya kahit sa pusa ko lang nakikita mga kamoma, talagang nararamdaman ko kung gaano kahirap manganak. Tapos ang mga anak igo ramusukol sa mga inahan. Ay, kahilas ba ninyo? At dahil pumutok naman yung tubigan ni Mami Diday mga kamoma, kaya dito na no, para sa kanyang safety purposes. So, ayan, kaya sabi ko sa kanya, dyan na siya para medyo madilim-dilim, and I promise na hindi ko naman siya iiwan mga kamoma. Pahala na lagi, magkasakit-sakit ang lubot ni Moma, oy. Bitaw, masakit na rin yung puwet ko sa kakaupo, sa kakabantay sa kanya mga kamoma, dahil nga kapag umalis ako mga kamoma, ay nako, talagang susundan niya ako at gusto niya pabalikin niya ako dun sa area niya. Anyway, this is a good experience mga kamoma, pero dili na jud ko gusto na maulit ito. So enough na to sa akin itong apo na ibibigay ni Mami Badiday kay Moma. Dahil isa din naman ito sa mga pangarap ko mga kamoma, na magkaroon din ako ng sarili kong baby kitten para alam ko at ma-experience ko talaga kung paano magiging lola. Nandito lang si Mama. Kaya yan. Kala ko nakalabas na. Grabe, kulba my heart, kurog my feet mga kamoma. So, oh my goodness. Yan, totoong lola na nga ako, mga kamoma. So, dili yun na ako ma-imagine, no? Tapos, tingnan nyo yun, parang may nakasilip na paa. So, naunang lumabas ang paa. So, nung nakita ko na ngang lumabas mga kamoma, nagiging emotional na ang moment nyo. Pero hindi ko talaga alam mga kamoma, no, kung nagmanol-manol ba ako dito, dahil nga first time ko talaga na nakita yung paglabas ng baby. Grabe talaga yung kulba na ko dari mga kamoma, kaya iniisip ko, Lord, buhay ba yung baby ni Mami Bada? Grabe yung emotion na nararamdaman ko mga kamoma nung nakita ko yung paglabas ng mga baby ni Mami Bada, as in, nakahilak jud ko sa kalipay mga kamoma, lalo na't nung nakita ko sila na gumagalaw na. After an hour na panganganak ni Mami Citri mga kamoma, kaya iyan, pinainom ko siya ng gatas, then after ng gatas, tubig mga kamoma, tapos nagbigay na rin ang moma ng wet food, kaya binigay ko na sa kanya kasi alam ko talaga yung pagod tsaka yung hirap niya, lalo before siya nanganganak mga kamomay, hindi siya kumain ng dinner. At alam niyo ba mga kamoma kung ano yung reaction ni Apa? Grabe, sala-sala yun si Apa. Muntik na din kami mag-away mga kamoma, kaya na-overacting na yun si Apa. Alam mo yung turing niya talaga kay Badiday mga kamoma is parang tao na manganganak. Grabe yun ka-excited sa lulo. Oy, dili yun niya mapunggan. And charan! Ito na yung baby na pinakahihintay nating lahat mga kamoma. Lumabas na. Then normal pala yung ganito mga kamoma, no? After manganak ni Mami Bada, nagpapalambing ulit siya mga kamoma. Kaya iniisip ko baka meron pang natira na isa. Pero so far wala naman, dahil nga tumawag ka agad ako kina Meow Me at saka Meow Di mga kamoma. So sabi nila normal lang daw. Grabe juga, very good talaga ni Mami Bada mga kamoma. Ayan, nagpapadede na si Mami Bada. Tapos ayan, talagang mafe-feel mo talaga mga kamoma kung gaano niya rin kamahal yung mga baby niya, kaya nagiging matured na siya. And to the rescue na rin si Meow Me at saka si Meow Di mga kamoma. Kaya ayan, shinave nila yung balahibo ni Mami Bada para makadudo ng maayos yung kanyang mga baby. Kaya very thankful talaga ako sa couple na ito mga kamoma. To the rescue nga talaga sila sa kanilang anak, dahil nga anak din naman nila itong si Badito. And apo namin yung anak ni Mami Bada mga kamoma. Kaya thanks God talaga mga kamoma, dahil nga safe delivery si Mami Bada. So dili niya kailangan magpa-CS, no? Grabe talaga yung sa isip ko. Sabi ko, bahala na kahit anong mangyari. And thanks God, nagiging smooth nga yung kanyang pagpapanganak, mga kamoma. Then, ayan, after nga ng shaving, so yan, balik na siya sa room. And agoy, kasweet na lang jud ni Daddy Yowo. Uy, pero hindi na yan makakascore si Daddy Yowo mga kamoma, dahil ipapatanggal na natin ang lato-lato ni Daddy Yowo. Parang kailan lang ang baby girl namin ni Apa mga kamoma. Naanag yun baby in tawon. Tapos kamukha pa niya. Sus. Kaya ayan, balikan natin ang video ni Mami Bada nung siya ay baby damulag pa.
pulingit kaayo. Pero napaka-cute niya mga kamuma. And I'm sure, yung baby ni Mami Bada, ay kasing cute din nga niya mga kamuma. Sharan, tigi isa-isa gyud sila ni Daddy Yowo ba no? Ay nako, thank you so much Mami Bada and Daddy Yowo. Grabe yung kaligayahan na binibigay niyo sa akin. At least si Daddy Fee, meron na rin siyang baby. And kayo ni Kuya Yowo, so ayan, binigyan nyo ng apo ang mama tsaka ang apa. O, unsa man, satisfied na kayo dahil napanood nyo na ang baby nila.